My sisters and brothers are reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. The disciples were on the way going up to Jerusalem, and Jesus went ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. Taking the 12 aside again, he began to tell them what was going to happen. Behold, we are going to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to death. But after 3 days he will rise. Then James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he replied, What do you wish me to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and on the other on your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The chalice that I drink, you will drink, and with baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or my left is not mine to give you, but it is for those to whom it has been prepared. When the 10 heard this, they became indignant at James and John. They summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant, and whoever wishes to be the first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as ransom for many. My sisters and brothers, the good news of our salvation. Good morning, my sisters and brothers. Ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay may mga pangarap na lugar na nais nating marating. Siguro kung tatanungin nyo ang inyong sarili sa puntong ito ng inyong buhay, saan mo gustong pumunta? Anong bayan o bansa ang nais mong marating sa buhay mo ngayon? Yung tipo bang sana bago ako mamatay, mapuntahan ko ang lugar na yon? Anong lugar yon sa Pilipinas? Anong lugar yan sa buong mundo? Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, ako po bilang isang swita ay nakapaglakbay na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marami na po akong marating. Pero nakakatuwa, yung bansa na gusto kong puntahan, hanggang ngayon, hindi ko po nararating pa. Napakalapit lamang ng Japan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po ako nakapupunta sa Japan. Meron po akong isang malalim na kagustuhan na makita ang Japan kasi in a way, na-in love po ako sa kultura ng Japan. Napakaganda ng kultura at gusto kong maranasan ang kultura ito, isang kultura ng kaayusan na gusto kong maranasan. Kaya't ako'y nangangarap na isang araw sana ako ay makapunta sa Japan. Ito po'y sinasabi ko sa inyo mga kapatid sapagkat sa atin pong buhay, dapat meron din at klaro sa atin ang ating naisin kung saan talaga natin gustong pumunta o kung saan natin gustong dalhin ang ating buhay. Siguro,
sa mga nagre-retreat na mga madre ng Zelatric Sisters, no? Malinaw sa kanila na klaro na sa kanila ang nais nilang puntahan, ang mahalin ang ating Panginoon ng buong buhay. Kaya't papasok sila sa kanilang final vows na kung saan klarong-klaro ito ang aking destinasyon na gusto kong puntahan. Ito po mga kapatid ang pinakatema ng ating pagbasa ngayon sapagkat ang ating pagbasa ngayon ay tungkol sa mga disipulo o alagad kasama ng ating Panginoon. Sila po'y patungong Jerusalem. Patungong Jerusalem. Sa totoo lang, nasa daan na po sila patungong Jerusalem at siguro ang ating Panginoon ay mga ilang hakbang sa likod ang mga disipulo. Nangunguna papuntang Jerusalem. Daang Jerusalem. Biyahing Jerusalem ang target nila. Sa ating pagbasa, malinaw din po na sinabi ng ating ebanghelista ng mga alagad daw ay punong-puno ng pangamba at takot. Bakit? Sapagkat sila ay patungong Jerusalem. Para sa mga disipulo, magpunta na tayo sa mga iba't ibang lugar, wag lang sa Jerusalem. Sapagkat alam ng mga disipulo ng Jerusalem ay lugar na kung saan naroon ang lahat ng mga Pariseyo at Eskriba na galit kay Jesus. Alam nila na maaaring patayin si Jesus sa Jerusalem. Alam nila at the back of their own mind na may magaganap na hindi maganda. Kaya't huli, wag pupunta ng Jerusalem. Wag na wag tayong pupunta ng Jerusalem. Pero ang ating Panginoon, klaro sa Kanya ang Kanyang gusto. Klaro sa Kanya ang Kanyang destinasyon, Jerusalem. Anong meron sa Jerusalem? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong meron sa Jerusalem? Pagkamatay sa sarili upang bigyan ng kaligtasan ang lahat, ang sanlibutan. Mga kapatid, malinaw po para kay Jesus. Kaya nga, malamang pinigilan siya eh. Malamang pinipigilan siya. Pero nakakatuwa po sa ating pagbasa, klarong-klaro sa ating Panginoon na ang kanyang buhay ay para sa pag-aalay ng buhay na sinisimbolo ng Jerusalem. Pero itong mga disipulo, iba ang iniisip. Ang kanilang nasa isip, yung kanilang sariling interes o kapakanan. Sa ating pagbasa, ang dalawang disipulo, si James at si John, ay lumapit. At ang sabi ng magkakapatid, Panginoon, meron po kaming hiling. Sabi ng Panginoon, anong gusto nyo? Sana po, kaming dalawa, pagdating sa langit, kami ay uupo sa kanan at kaliwa mo. Napangiti lamang si Jesus. Siguro napailing siya. Sabi, pambihira naman tong aking mga alagad. Sinabi ko na nga sa kanila na ako'y mamamatay sa krus. Magpapakahirap. Pero hindi nila narinig. Ang naririnig lamang nila yung kanilang gusto. Pero hindi nila nararamdaman ang kanilang kapwa. Minsan sa buhay natin mga kapatid, ganyan lagi ang nagaganap. Kapag tayo ay sobrang makasarili, nang iniisip lamang natin ay ang ating gusto, hindi na natin nararamdaman ang ating kapwa. Hindi na natin nararamdaman ang kanilang mismong hapdi, ang kanilang sugat, ang kanilang pangangailangan, sapagkat ang nasa isip ko kung ano ang aking pangangailangan. Ang Panginoon natin sa ating pagbasa mga kapatid, nag-e-emote na. Sinasabi na niya na mamamatay ako. Nangangailangan siya ng kaibigan. Nangangailangan siya ng disipulo, pero ang dalawang disipulo, iba ang nasa isip. Ang umupo sa kanan at sa kaliwa ng ating Panginoon pag-akyat sa langit. Mga kapatid, biyahing makasarili ang hawak nila. Ang ating Panginoon, biyahing Jerusalem, biyahe papunta sa iba sa paglilingkod at pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng mga tao.
Magandang tanungin ang ating sarili sa mga sandaling ito, mga kapatid. Kumusta ka na? Kung tatanungin mo ba ang iyong sarili sa puntong ito ng iyong paglalakbay, sa retreat na ito, tanungin po natin ang ating mga sarili. Malinaw ba sa akin na kapag ako ay umuo sa Diyos, kapag ibinigay ko ang aking buong buhay sa sumpa na makikiisa sa Diyos, malinaw ba sa akin na ito ay biyaheng Jerusalem? Ibig sabihin, handa akong mamatay para sa Diyos. Ayaw natin ng Jerusalem, subalit mayroong isang teksto sa Biblia na nagbanggit, mga kapatid, sa Lucas 13:33, nang sinabi ng ating Panginoon, hindi dapat mamatay ang isang propeta o alagad sa labas ng Jerusalem. Dapat po tayong mamatay sa loob ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay isang disposisyon ng paglilingkod at pagmamahal. Isang disposisyon ng pagkamatay sa sarili at iniisip natin ang iba. Ito po ang Jerusalem. Kaya ayaw natin ang Jerusalem. Kung titingnan po natin, bakit nga po ba natin ayaw ng Jerusalem? Bakit gustong-gusto natin sa Galilea? Kasi sa Galilea, bida si Jesus. Nagpaparami ng tinapay, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng demonyo. Ito ang Diyos na gusto ko. Pero yung Jesus na nasa Jerusalem, nakapako sa krus, walang magawa, inaalimura, pinapatay. Ayaw natin ang Jesus sa Jerusalem. Gusto natin ang Jesus sa Galilea. Ano bang ayaw natin sa Jerusalem? 4 ang dahilan. Una, sa Jerusalem, naroon ang mga kontrabida. Nandoon ang mga Pariseo at Hudyo. Di po ba minsan sa ating assignment, no? Mga sisters, no? Pansinin po natin, may mga lugar na ayaw nating puntahan, mga assignment na ayaw nating puntahan. Bakit? Nandun yung mga kontrabida natin. Nandun yung mga tao o ayaw sa atin. Minsan ganyan. Sa ating mga apostolado, malinaw na ito ang dapat natin gawin. Pero hindi natin ginagawa kasi nandun yung ating mga kontrabida. Ayaw natin na tayo inuusig. Pero ano bang mahalaga? Ang ating damdamin o ang kalooban ng Diyos? Kaya ayaw natin ng Jerusalem. Nandun naman kontrabida. Number 2, ayaw natin ng Jerusalem sapagkat sa Jerusalem naroon ang mga sakripisyo. Yung mga paghihirap. Ayaw natin na nahihirapan. Gusto natin shortcut. Ang Jerusalem, punong-puno ng sakripisyo at proseso. Number 3, ayaw natin ng Jerusalem sapagkat nasa Jerusalem ang tinatawag na pagkamatay sa sarili. Nandun yung pagkamatay sa sarili. Ayaw nating mamatay sa sarili. Tulad ng dalawa, ang iniisip, ang kanilang kadakilaan. 4, ayaw natin ng Jerusalem sapagkat sa Jerusalem, dito tayo mamamatay. Subalit bubuhay tayo ng mga tao. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili sa mga puntong ito. Sa panahon po ba ng pandemya, anong daan ang tinatahak mo? Ito ba'y daan ng pagmamahal? Daan ng Jerusalem? O ito ba'y daan ng pagtakas sa responsibilidad? Kaya't ikaw ay walang ginagawa. Tulad ng 2 disipulo na tumakas sa Jerusalem papuntang Emmaus, minsan ganyan tayo, naghahanap tayo ng daan Emmaus. Daan ng buhay na walang komplikasyon. Simpleng daan, walang problema, puro ligaya. Hindi po ganyan ang buhay. Kapag ang buhay natin ay walang komplikasyon at puro ligaya, tanungin muna natin ang sarili, baka naman hindi ako nakikipagsapalaran sa larangan ng pagmamahal. Kapag may pag-uusig, ibig sabihin, nasa landas ka ng daan ng Jerusalem. Hindi po natin maikakailan, mga kapatid, na bilang isang Kristiyano o alagad ng ating Panginoon, tayo ay inaatasan ng ating Panginoon bagtasin, lakaran ang daan ng Jerusalem, pangarapin na isin na naway
tayo ay mapunta sa isang punto ng ating buhay nang gusto natin ay tulad ng ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay sa Jerusalem upang tulungan ang ibang tao. Ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Sa mga madre na nagre-retreat, naway maunawaan natin na kapag ikaw ay nag-vows at final vows, para ba kang sinasabi mo ring, tatahakin ko ang daan ng paghihirap, sakripisyo, pag-aalay ng buhay para sa ibang tao dahil pinili kong magmahal. Pero wag matatakot, hindi naman puro Jerusalem ang ating mararanasan. Pagkatapos ng Jerusalem, biyahing langit, tulad ng sinabi ng ating pagbasa. Pagkatapos ng ikatlong araw, nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po sinasabi ng ating Panginoon, wag magnasa ng kadakilaan. Subalit ang kadakilaan na nais nating makamit ay dapat nasa daan ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili sa daan ng Jerusalem. Ito ang ating tahakin. Ito ang ating hanapin. Ito ang ating destinasyon. Ito ang ating pangarapin. Nangangarap ako na isang araw mapupunta ako ng Japan. Pero mas pinapangarap ko rin na sana isang araw buong buhay ko ay maibigay ko sa Diyos sapagkat tinahak ko ang daan ng Jerusalem, ang daan ng pagmamahal.